Magandang hapon, Pilipinas! At sa buong mundo, ito ang balita. Singil sa kuryente ng Meralco, muling tataas ngayong buwan. Pasig River Ferry System muling inilunsad ngayong araw. Publiko maaaring makasakay ng libre sa mga ferry boat hanggang sa January 31. Operasyon ng 5 kumpanya ng motorcycle taxis na isipatigil ng isang commuter group. Mahigit 10 aktibong miyembro ng pambansang pulisya target ng operasyon ng Integrity Monitoring and Enforcement Group dahil sa pagkakasangkot sa kalakalan ng iligal na droga. Pambato ng South Africa na si Zozibini Tunzi, itinanghal ng Miss Universe 2019. The new Miss Universe is South Africa! Una sa ating mga balita, muling tataas ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan. Kasunod ito ng naranasang ilang beses na yellow alert sa Luzon dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ito ang balita ni Joan Nano. Sa ikatlong sunod na buwan, muling tataas ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Disyembre. Sa anunsyo ng Meralco, tataas ng 30 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ibig sabihin, kung ang isang customer ay kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, 61 pesos ang madadagdag sa babayarang bill, 91 pesos sa kada 300 kilowatt hour, 122 pesos kung 400 kilowatt hour, at 152 pesos naman kapag umabot ng 500 kilowatt hour ang nagamit na kuryente. Paliwanag ni Josel Dariaga, ang tagapagsalita ng Meralco. Ang dagdag singil ay epekto ng ilang serye ng yellow alert sa Luzon dahil manipis o limitado ang supply ng kuryente dahilan upang tumaas ang presyo nito sa spot market. Kasi pag yung supply situation natin more than adequate, wala tayo yung mga tinatawag na unforced outages, yellow alerts o red alert status, normally prices sa market eases up in terms of the overall rates, no? Pero pag nagkakaroon tayo ng mga sudden outages na unscheduled, na nagre-resulta sa yellow o red alerts, pag tiningnan mo yung historical data, talagang nagkakaroon ng pressure for prices to go up in the market. Bukod sa yellow alert, nakaambag rin sa dagdag singil ang pagtaas ng generation charge at iba pang mga buwis. Sa monitoring ng Meralco, lumalabas na 6 na beses na nagpatupad ng bawas singil sa kuryente ngayong taon at 6 na beses rin ang dagdag singil. Subalit kung susumahin, bumaba ng 32 centavos ang singil sa kuryente sa kabuuan ngayong 2019. Samantala, naiayos na ng Meralco ang lahat ng mga nasirang poste ng kuryente matapos ang pananalasa ng bagyong Tisoy. Sa ngayon ay patuloy ang kanilang pwersa sa pagtuwang sa iba pang mga lugar sa Bicol na nasalanta ng bagyo upang maibalik na ang supply ng kuryente. And we have sent a contingent to Bicol to assist Aleco in its post-typhoon restoration. As you know, yung mga kababayan po natin sa Bicol ang pinakamabigat ng tinamaan nitong bagyo. So nandito po ang Meralco para po tumulong matapos namin mabalik na sa normal yung amin pong prangkisa. Sa ngayon ay wala pa ring supply ng kuryente ang malaking bahagi ng Bicol Region dahil sa dami ng posting nasira sa pagdaan ng bagyong Tisoy. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasig City. Naniniwala ang isang senador na maaaring ipawalang bisa ng kasalukuyang administrasyon ng extension ng concession agreement ng pamahalaan sa Maynilad at Manila Water. Ito ay kung mapapatunayang lugi talaga ang mga Pilipino sa naturang kasunduan. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Sang-ayon ng ilang mambabatas na muling busisiin ang concession agreement ng pamahalaan sa Maynilad at Manila Water. Ayon kay Senator Coco Pimentel, kung hindi na kontento ang pamahalaan sa trabaho ng kasalukuyang water concessionaires, ay maaaring hindi na ituloy ang extension ng kontrata. Since hindi pa expired ang original contract, wala pang 2022, hindi pa pwedeng i-invoke ang extension. Kung talagang extension yan. So therefore, since hindi pa yan implemented, pwede pa siyang i-disregard ng Duterte administration.
Ayon sa senador, sa pagtatapos ng kasalukuyang kontrata, dapat maglabas na ang pamahalaan ng mas mahigpit na panuntunan. Ngayon, ang pagpili ng bagong konsesyonero, ilabas na lahat ng pagka-stricto nung mamimili na talagang ito na yung aming mga parameters. Maaari niyang maghanap ng mga bagong concessionaires o kaya ay kunin pa rin ng Maynilad at Manila Water ngunit sa ilalim na ng bagong panuntunan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Bubuo ang pamahalaan ng sariling bersyon ng Water Concession Agreement at inaasahang ilalabas ito bago matapos ang taon. Tugon ito sa utos ng Pangulo na baguhin ang mga kontrata sa mga water concessionaire upang pumabor sa gobyerno at sa mga consumer. Mula sa lungsod ng Maynila, ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, go ahead. Magandang hapon, Angela. Binubuo na ngayon ng pamahalaan ang isang team sa pangunguna ng Department of Justice upang rebisahin ang mga kasunduan sa mga water concessionaire. Ayon kay DOJ Secretary Minardo Guevara, kasama sa composite team ang mga abogado mula sa DOJ, Department of Finance, Office of the Government Corporate Counsel at Office of the Solicitor General. Pag-aaralan ng legal team kung aling mga probisyon sa umiiral na mga kasunduan sa Manila Water at Maynilad ang kailangang amyendahan o baguhin. We're just trying to remove yung mga provisions which should be removed, no, dahil not favorable to the people, no, to the consuming public. Bago ito ay binatikos ng Pangulo ang dalawang kumpanya dahil sa anyay mga kontrata na masyadong dihado ang gobyerno at ang publiko. Nag-ugat ito sa pagkatalo ng Pilipinas sa mga kaso laban sa Maynilad at Manila Water kung saan pinagbabayad ng arbitration court sa Singapore ang pamahalaan ng Pilipinas ng 10 bilyong piso. Noong nakaraang taon inatasan ng arbitration court ang pamahalaan na magbayad ng 3.42 billion pesos na danyo sa Maynila dahil sa pagtanggi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na ipatupad ang taas singil sa tubig mula 2013 hanggang 2017. Nitong nakaraang linggo naman ay inatasan din ang pamahalaan na magbayad ng 7.39 billion pesos sa Manila Water, bunsod ng umano'y pagkalugi nito dahil sa naantalang dagdag singil sa tubig noong 2015. Una nang sinabi ng Pangulo na hindi niya ito susundin dahil taliwas ito sa public policy. We'll do it within the government muna, and once we are ready with our own version of what a good water concession agreement should be, that's the time that we'll sit down with the water concessionaires. Samantala, Angela, isa kanina sa binigyang diin ni Secretary Guevara na kapag hindi sang-ayon ang mga water company doon sa gagawing pagbabago o pag-amyenda doon sa agreement, ay nakahanda silang dumulog sa mga korte. At isa pa sa sinabi din ni Secretary Guevara kanina, baka worst case scenario comes na pagka itinigil na ng mga water company ang pag-supply, ay nakahanda ang gobyerno na mag-take over. At sinabi din ni Secretary Guevara na yung arbitration ruling sa Singapore ay kanilang iaapila. At yan muna ang ating pinakahulang balita mula dito sa DOJ. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Dante Amento. Magpapatupad ng bawas presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas. Batay sa abiso ng Shell, Sea Oil at Petrogas, 40 centavos per liter ang matatapya sa gasolina, habang 30 sentimos naman sa Petron at Phoenix Petroleum, 10 sentimos naman ang rollback sa diesel, habang 30 to 40 centavos naman ang mababawas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Epektibo ang oil price rollback bukas ng alas 6 ng umaga. Pero ang clean fuel nagpatupad na ng bawas presyo kahapon. Muling inilunsad ngayong araw ang Pasig River Ferry Service sa layong makabawas sa pagsisiksikan sa mga lansangan sa Metro Manila ngayong holiday season. At bilang handog sa mga mananakay, libre itong masasakyan hanggang sa January 31 ng susunod na taon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr.
Dalawang bago at mas malalaking pampasaherong bangka ang babiyahe sa Pasig River simula ngayong araw. Karagdagan ito sa 5 ferry boats na bumabiyahe mula Maynila hanggang Pasig City. Kaya nitong makapagsakay ng 57 pasahero kumpara sa mga dati ng ferry boat na may kapasidad lang na 16 hanggang 36 na commuters. Magsasakay at magbababa ang mga ito ng mga pasahero sa 11 ferry stations sa kahabaan ng 25 kilometrong ilog ng Pasig mula Pinagbuhatan, Pasig City hanggang Escolta sa Maynila. Bawat ferry stations ay may mga komportabling waiting area na mayroong maayos na mga upuan, palikuran at free wifi. Mayroon ring mga radio equipment at closed-circuit television o CCTV camera sa mga istasyon para sa kaligtasan ng mga pasahero. Bumabiyahe ang mga ferry simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Kasalukuyan pang pinag-uusapan ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan ang halaga ng pamasahe na layong mas mapababa para sa benepisyo ng riding public. Sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte, makakasakay ang mga pasahero sa mga ferry boat ng libre hanggang sa January 31. Kasabay ito ng relaunching o muling paglulunsad ng Pasig River Ferry Service ngayong araw. Pinakiusapan po natin na gawing until January 31 hanggat sa kaya po ng budget ng MMDA na maging libre po ito. Layo ng proyektong ito na makabawas sa mabigat na trapiko sa Metro Manila. With the anticipated heavy traffic as the holiday season approaches, there is no better time than now to see how Pasig River can help ease our traffic congestion problems. Kung yung mga kababayan namin na pupunta outside of Manila going to Pasig, kila Mayor Vico, one of the most efficient alternative way is sumakay ng ferry. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. Nais ipatigil ng Lawyers for Commuter Safety and Protection sa korte ang operasyon ng 5 kumpanya na nagpapatakbo ng mga motorcycle taxi sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila. Ayon sa grupo, lubhang delikado para sa mga pasahero kung patuloy na mag-ooperate ang mga kolorum na motorcycle taxis. Ito ang balita ni Joanne Nano. Naghahal ng petisyon kanina sa Quezon City Regional Trial Court ang grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection na humihiling na ipatigil ang operasyon ng 5 kumpanya ng motorcycle taxis. Kabilang sa mga ito ang We Move Things Philippines Incorporated o Joyride, Habal Rides Corporation, Aysabay, Sampay Dala Corporation at Transserve Corporation. Ayon sa grupo, pawang mga kolorum ang operasyon ng naturang mga motorcycle taxis na tinatangkilik na ng maraming mga pasahero. Gihit ni Attorney Raymond Fortun, lubhang delikado kung patuloy na papasada ang mga ito dahil hindi dumaan sa training ang mga rider nito at wala ring insurance ang mga pasahero nito. Currently part of the pilot program. All of them obviously are not being regulated with regard to certain standards. Ano po yung standards na yan? Ultimong minimum na training para dun sa mga motorcycle riders nila. Wala pong supervision. Kung yan po ay merong tamang helmets para dun sa rider as well as sa commuter, wala pong supervision. Hindi sila nakikipag-coordinate with regard to possible insurance. Nilinaw ng grupo na hindi sila tutol sa pagkakaroon ng kompetisyon sa kabila ng pagsusulong na ipahinto ang operasyon ng iba pang motorcycle taxis. Linawin natin na hindi kami against sa competition. We are pushing for competition dahil importante na ma-regulate itong mga motorcycle taxis. Nauna nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na may 6 pang kumpanya ng motorcycle taxis ang nagpahayag ng kanilang interes na makapag-operate sa Pilipinas at sumailalim rin sa pilot testing tulad ng angkas. Samantala, nakatakda namang matapos sa December 26 ang pilot testing ng angkas. Sa ngayon ay hinihintay pa ng Department of Transportation ang pinal na ulat mula sa Technical Working Group kaugnay sa resulta ng 6 na buwang pilot testing. Dito matutukoy kung posible ng payagan ang legal na operasyon ng mga motorcycle taxi sa bansa, kaakibat ang pagpapasa ng Kongreso ng batas ukol dito. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Kinumpirma ni dating Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na nasa Makati Medical Center si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III, subalit pinabulaanan nito na sasailalim ang dating punong ehekutibo sa isang heart procedure. Napaulat na nasa Intensive Care Unit o ICU ang dating punong ehekutibo para sa isang heart operation. Subalit, ayon kay Valte, nasa ospital si Aquino dahil sa scheduled check-up at routine procedure. Maayos din anya ang kalagayan nito at nagpapasalamat sa lahat na nagpakita ng pag-alala sa kanya. Matatanda ang hindi nakadalo si Noynoy sa 36th death anniversary ng kanyang ama na si dating Senador Ninoy Aquino noong Agosto dahil may karamdaman ito. Tinawag ng grupong Panday Sining na paglabag sa kanilang karapatang pantao ang pagdedeklara sa kanila na persona non grata sa Maynila. Ito ang balita ni Bernard Danis. Kinukondena po natin, strongly condemning and declaring the group Panday Sining the cultural arm of Anakbayan as persona non grata in the city of Manila. Noong Biyernes, idineklara ng Manila City Government na persona non grata o hindi welcome o katanggap-tanggap sa syudad ang Panday Sining. Kasunod ito ng magkasunod na bandalismo ng militanteng grupo sa kabila ng makailang ulit na babala ni Mayor Isko Moreno Domagoso na papanagutin sila sa batas kapag umulit. Noong 30 ng Nobyembre ay inaresto ng Manila Police District ang 4 na miyembro ng Panday Sining matapos maaktuhan na nagbabandalismo sa poste ng LRT sa may Recto Avenue habang nagsasagawa ng kilos protesta noon ang mga militanteng grupo kaalinsabay ng Bonifacio Day. Ayon sa grupo, ang pagdedeklara sa kanila ng persona non grata ay isang paglabag sa karapatang pantao. Sa deklarasyon na ito nila Isko, ng Manila City Council, hindi na lamang ito usapin ng protest art versus vandalism or graffiti or whatnot. No, usapin na ito ng malayang pamamahayag sa panahon na tinatanggalan ng karapatan yung mga mamamayang Pilipino. Malinaw na talagang ginagawang human rights violation na yung ginagawa sa ating mga kasamahan. It's not for me. It's the council. Good luck. I wish them all the best and good health. Nananawagan rin ng grupo na palayain na ang tinatawag nilang Panday Sining 4 na inaresto. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Manila. Magandang hapon po mga kasambahay. Naitala po kaninang umaga ang pinakamababang temperatura sa ilang lugar sa ating bansa. Sa Baguio City ay bumaba po ang temperatura sa 12.4 degrees Celsius. At sa may area naman po ng Science Garden sa Quezon City, 21.9 degrees Celsius. Ito po yung temperaturang naitala na pinakamababa ngayong amihan season. Malakas pa rin po ang amihan, nakaka-apekto sa malaking bahagi po ng Luzon. Ayon po sa Pag-asa, makakaranas po dyan ng mahihinang mga pagulan, lalo na yung area po ng Cagayan Valley, yung area po ng Cordillera Administrative Region at yung area po ng Ilocos. Yung area naman po ng Bicol at ilang bahagi po ng Eastern Visayas ay makakaranas po ng kalat-kalat ng mga pagulan dahil po yan sa epekto ng tail end of a cold front o yung tinatawag po natin na ulap na nabuo dahil sa pagsalubong ng amihan at hangin na galing sa silangan. Makita po natin itong mga diamond na yan. Ibig sabihin po niyan ay yan po ay flood advisory ng Pag-asa. Posible pong magdulot ng mga pagbaha at landslide yung maranarasang mga pag-ulan sa lugar na yan, lalo po sa may area ng Bicol, Quezon at maging dito sa may northern Samar. Samantala, ayon sa Pag-asa, mataas din po ang mga pag-alon sa seaboards po ng buong northern Luzon, lalo na sa may eastern seaboard ng dito sa Luzon area hanggang dito po sa may area ng northern Samar. Maaari pong umabot pa rin sa 4.5 meters ang taas ng mga pag-alon. Delikado po yan para sa mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. Sa ngayon po wala tayong bagyo o low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Ating ulat panahon, ingat kasangbahay. Nagkasundo na ang mga miyembro ng Senado at Kamara sa Bicameral Conference Committee kaugnay ng proposed 2020 national budget. Ayon sa isa sa miyembro ng BICAM na si House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda, maliliit na detalye na lamang ang kanilang aasikasuhin bukas sa BICAM hinggil sa proposed national budget. Anya, bukas ay nakatakda na rin nilang pirmahan ang BICAM report upang maisumite na sa Pangulo ang proposed 2020 national budget sa December 21.
We will try to ratify it tomorrow. Kasi 8:30 kami magkikita-kita sa Manila Polo Club. Bukas, magpipirma kami sa BICAM report. We will approve the BICAM report. All the members of the BICAM. Pirmahan lang po talaga. Ayos na po. Pinangunahan ni Supreme Court Chief Justice Diosdado Peralta ang pagbubukas ng Judiciary Public Assistance Section o Help Desk sa Centennial Building ng Korte Suprema ngayong araw. Pangunahing trabaho nito na umasiste sa publiko kaugnay ng kanilang mga nais ilapit sa Korte Suprema. Kabilang na ang mga reklamo sa mga miyembro ng Hudikatura. Nasa direktang pangangasiwa ng Chief Justice ang Help Desk. I have also given specific instructions to them to submit to me weekly, monthly accomplishment reports of all the letters, communications, inquiries, and even complaints against members of judiciary. Sa bisa ng Executive Order No. 99, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng sangguniang barangay sa buong bansa na bumuo ng Social Assistance Program para sa taong 2019. Layo nitong bigyan ng economic empowerment ang mga tauhan ng barangay, kabilang na ang mga punong barangay, barangay secretary, treasurer, mga tanod, mga miyembro ng lupong tagapamayapa at iba pang barangay personnel. Kukunin naman ang pondo para sa naturang social assistance program sa available na barangay funds. Ang Department of the Interior and Local Government at Department of Budget and Management naman ang maglalabas ng kaukulang panuntunan para sa pagpapatupad nito. At para sa mga susunod na taon, ang DILG sa pamamagitan ng konsultasyon sa DBM ang mag-aaral at bubuo ng panukala sa pagbibigay ng social assistance sa mga kwalipikadong barangay officials at functionaries. Magbubukas ng mga electronic gate sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport ang Bureau of Immigration bago ang December 25. Ito ay upang mapabilis ang pagpoproseso at mabawasan ang pila sa immigration counters ngayong holiday rush. Nauna nang makapagbukas ng e-gates ang BI sa arrival areas ng 3 terminals sa NAIA at sa international airports ng Mactan, Cebu, Davao at Clark noong 2018. And for the news abroad, North Korea carried out another missile test at its Sohae satellite launch base on Sunday, immediately after U.S. President Donald Trump issued a warning against North Korean leader Kim Jong-un. Jihan Tamashunas reports. U.S. President Donald Trump warned North Korean leader Kim Jong-un that the latter will lose everything if he acts in a hostile manner. Trump made the pronouncement shortly after Pyongyang announced on Sunday that it had carried out a test linked to its ballistic missile program. Trump on Twitter said, "Kim Jong-un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way." Trump adds that Kim signed a strong denuclearization agreement with him in Singapore, referring to the joint declaration in which the two leaders promised to work towards the full denuclearization of the Korean peninsula. The U.S. president concluded that North Korea, under the leadership of Kim Jong-un, has tremendous economic potential, but it must be denuclearized as promised. NATO, China, Russia, Japan, and the entire world is unified on this issue. The test announced by North Korea on Sunday came at its satellite launch facility at Sohae and was linked to the country's missile program. The test came after North Korea's ambassador to the United Nations, Kim Song, said on Saturday that his country has removed denuclearization from the agenda of the negotiations with Washington, a move that sows additional uncertainty about the viability of the bilateral dialogue, which has already been stalled for months. Kim Song expressed Pyongyang's frustrations with the talks in a communique, in which he said that Washington is using the dialogue as a time-saving trick designed to favor the nation's domestic political agenda. Jihan Tamashunas, UNTV News and Rescue. Police arrested 11 people just before the start of yesterday's protests in Hong Kong. Ferdi Petalio reports.
Hong Kong police on Sunday arrested 11 people and seized a number of weapons, including a pistol, just before the start of another weekend protest in the city. The Civil Human Rights Front, a group which has organized the marches in the city, called for the demonstration on Sunday. Hundreds of thousands of Hong Kong pro-democracy protesters joined the so-called March on Human Rights Day. A new wave of black filled the streets as protesters came out to remind the authorities of their key demands. In a statement, the organizers of the march urged the government to respond to their 5 demands in order to fulfill their duty to protect international human rights and defend human dignity. The CHRF warned that Sunday was the last chance for the head of the Hong Kong executive, Carrie Lam, to comply with the 5 demands of the protesters. The demands include an independent investigation into the handling of the protests by the police, an amnesty for those arrested, and universal suffrage. Over the course of the demonstration, stations were set up with collection boxes to raise funds for the legal assistance for the over 4,000 people who have been detained in the ongoing protests. The protesters also asked the police to stop using tear gas, claiming it affects the general public's health and damages the environment. Before the demonstration, the local government condemned violent and illegal acts that go against the spirit of the Universal Declaration of Human Rights. The executive also pointed out that there had been over 900 public protests and meetings since June, adding that many had descended into violent clashes, the throwing of Molotov cocktails, things being set on fire, and vandalism. The government has said it is favorable to dialogue and mutual trust. Ferdy Petalio, UNTV News and Rescue, Hong Kong. Global warming is robbing the world's oceans of oxygen, according to a report submitted by the International Union for Conservation of Nature to the Climate Change Summit in Madrid. Kath Dumaraos reports. The amount of oxygen in the world's oceans decreased by 2% between 1960 and 2010 and is expected to go down by a further 3 to 4% by the year 2100 as a result of global warming. This situation was outlined in a report by the International Union for Conservation of Nature, or IUCN, Oceans Deoxygenation, Everyone's Problem, presented at the United Nations Climate Change Summit in Madrid. According to the study, this loss of oxygen is closely linked to the warming of the planet and the acidification of the oceans caused by an increase in carbon dioxide as a result of greenhouse gas emissions and the so-called fertilization of the oceans. Most of the excess heat retained by the Earth is absorbed by the oceans, which inhibits the diffusion of oxygen from the surface to the depths, and the increase in nutrients that arrive via rivers leads to the proliferation of algae and an increase in the demand for oxygen. The study identified over 900 coastal areas and semi-enclosed seas around the world that are subject to the effects of eutrophication, the excessive enrichment of the water with nutrients or organic matter. More than 700 of these areas have hypoxia problems or a lack of oxygen compared to 45 of them back in the 1960s. And the volume of water that has been completely depleted of oxygen has quadrupled, according to the report. The researchers point out that eutrophication-induced hypoxia can be reversed if certain measures are taken, but hypoxia caused by global warming is more difficult to combat. They are therefore calling for a drastic effort to reduce greenhouse gas emissions in order to reduce the rate of oxygen reduction in the oceans. The report pointed to the need to reduce waste from agriculture, industry, wastewater, and to avoid other sources of stress for the world's oceans such as pollution and overfishing. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Itinanghal na Miss Universe 2019 si Miss South Africa Zozibini Tunzi. Samantala, bigo namang makapasok sa top 10 ngayong taon si Miss Philippines Gazini Ganados. Ito ang balita ni Ruth De Mesa. The new Miss Universe is South Africa. Ipinasa na ni Catriona Gray ang corona kay Miss South Africa Zozibini Tunzi bilang Miss Universe 2019.
na naigang 26-year-old na pambato ng South Africa sa 19 na kandidata para sa 68th edition ng prestihiyosong patimpalak. First runner-up naman si Miss Puerto Rico Madison Anderson at second runner-up si Miss Mexico Sofia Aragon. Sa tanong naman kung ano ba ang pinakamahalagang dapat na ituro sa mga kabataang babae sa panahong ito, ayon kay Miss Universe 2019 Zoe Bini, dapat na ituro ay ang leadership at mahalagang mabigyan. I've always believed that as women, we have the Ginawa naman ni Catriona Gray ang kanyang huling rampa bilang Miss Universe 2018 bago pa ipasa ang corona at nagpasalamat sa Panginoon, gayon din sa Pilipinas sa pag-asa at pagkakataong ibinigay sa kanya. Nagbigay din ito ng payo sa kapwa niya beauty queen. What I would tell them to know what they're here representing, because we women, we don't come out here with our name across our chest. We come here representing a whole country. Gazini Ganados, Philippines! Samantala, bigo namang makapasok sa top 10 si Miss Philippines Gazini Ganados. Ito ay bagaman kabilang si Gazini sa 5 wildcard candidates na pumasok sa top 20. I think it's still a great honor, to be honest, because if you think about it, out of 90 contestants, being in the top 20 is still like a big honor, and she did really well up until there's some contestants that just stood out. And that's not her fault, that's out of her control, and I feel like people should accept that. Well, dear, you're a winner. You are our Miss Universe. I believe that a brighter future awaits you, and I believe that Filipinos would remain the same in terms of their love and support for you. So we can't wait to see you anytime today, tonight, or maybe tomorrow. Bagaman bigo ang bansa na makamit ang corona ngayong taon, muli namang namayagpag ang women empowerment sa Miss Universe Beauty Pageant. Ruth De Mesa, UNTV News and Rescue, Atlanta, Georgia. Samantala, nilinaw naman ng Miss Universe organization na si Miss Philippines Gazini Ganados ang nanalo sa National Costume Competition. Sa isang tweet, sinabi ng organisasyon na tama ang inanunsyo ng host na si Steve Harvey na Philippines ang nagwagi sa national costume, subalit si Miss Malaysia ang pinalapit at na-interview ni Harvey. Dagdag pa ng Miss Universe organization, ang kandidata ng Pilipinas ang ginawaran ng parangal. Suot ni Gazini sa National Costume Competition ang isang silver gown na may 2 agila at ang kanyang headdress naman ay pinakikita ang ating pambansang ibon, ang Philippine Eagle. Nagpaabot ng pagbati ang Malacanang kay Miss Philippines Gazini Ganados. Ayon kay Presidential Spokesperson and Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, nagbigay ng karangalan si Ganados sa Pilipinas dahil sa kanyang taglay na talento at kagandahan. Naniniwala naman ang palasyo na ang Miss Universe experience ni Ganados ay magpapayabong ng kanyang angking galing bilang isang beauty queen. Samantala, kahit hindi nanalo sa Miss Universe pageant, balak naman ng Talisay City Government sa Cebu na bigyan ng pagkilala si Ganados matapos mapasama sa top 20. Actually, I will talk to the City Council regarding that, but angay good siya i-recognize because as I said, representing the Philippines, being in the top 20 and being a Talisay nun is an accomplishment in itself. Tubong Talisay City, Cebu si Miss Philippines Gazini Ganados. Nakahain na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang 2 panukalang batas na layong ma-regulate ang exposure ng mga kabataan sa paglalaro ng mga video games. Bunsod ito ng mga pag-aaral na nagpapatunay sa negatibong epekto ng video games sa pag-uugali at school performance ng mga bata. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. Patok na libangan ng mga Pinoy ngayon ang paglalaro ng mga online at video games. Mapabata o profesional man, nawiwili sa ganitong mga laro. Ngunit sa likod ng aliw na dulot ng mga video games, nakakaapekto rin ito sa pag-uugali ng isang tao at sa performance ng isang kabataan sa eskwelahan. Batay sa pag-aaral ng mga dalubhasa, napag-alaman na ang paglalaro ng mga violent video games o mga larong nagpapakita ng karahasan at pagiging agresibo ay nakalilikha ng agresibong pag-uugali sa mga kabataan. Mas nagiging prone din ang mga kabataan sa pagbibisyo tulad ng paninigarilyo, pag-inom
risky sex at delinquency o paggawa ng mga illegal na gawain. Nagpapababa rin ito ng performance ng isang bata sa eskwelahan dahil sa halip na mag-aral ay nalululong sa paglalaro ng mga video games ang mga ito. Upang ma-regulate ang mga video games, 2 panukalang batas ang nakahain sa Kamara ngayong taon. Ang House Bill No. 3388 ay naglalayo na pagbawalan ang lahat ng mga elementary at high school students sa buong bansa na makapasok sa mga internet o computer shops sa oras ng klase para makapaglaro ng video games. Ang House Bill 1368 naman o ang Video Game and Outdoor Media Regulation Act ay naglalayo na isailalim ang pag-regulate ng mga video games sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Ito ay upang masala ng maigi ang mga video games, mabigyan ng klasifikasyon at hindi mabigyan ng access o gameplay ang isang minor de edad sa mga video games na may adult at mature content. Sa ngayon ay nakahain na sa House Committee on Basic Education and Culture at House Committee on Public Information ang mga naturang panukalang batas upang mapag-aralan ang posibilidad sa pagpapatupad ng mga nabanggit na panukalang batas. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Palalawigin ng Department of Health ang pagbabakuna kontra polio sa Mindanao hanggang sa December 13. Ito ay dahil hindi naabot ng maraming lugar sa rehiyon ang itinakdang immunization threshold ng Department of Health. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Natapos na ang mass immunization kontra polio sa buong bansa noong December 7. Ngunit karamihan anya sa mga lugar sa Mindanao ay hindi nakaabot sa 95% immunization threshold ng Department of Health o DOH. Umabot lamang sa 93% ang immunization coverage sa buong rehiyon ng Mindanao. Nakakuha lamang ang Region 9 ng 93.6%, 94% ang Region 10, 94.6% ang Region 11. Sa Region 12 ay 88.5%. Caraga Region ay 93.2% at BARM na may 96% immunization coverage. Ngunit marami pa anyang dapat mabakunahan ng mga kabataan doon. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, tatagal pa hanggang December 13 ang polio mass immunization sa Mindanao. Pangunahing dahilan ng setback sa pagbabakuna kontra polio sa rehiyon ay kahirapan at gulo kaya mahirap marating ang ilang lugar. So we hope for a more effective coordination with the local government units, the local health workers. Kumpiyansa naman ng DOH na mapapataas ang immunization coverage ng Mindanao hanggang December 13. Samantala, lumabas sa ulat ng DOH na umabot naman sa 109% ang immunization coverage sa National Capital Region. Isa lamang ito sa mga rehiyong naapektuhan ng issue ng Dengvaxia controversy. Ayon pa sa kalihim, patunay ito na nanumbalik na ang tiwala ng publiko sa programang pagbabakuna ng pamahalaan. I think that people, parents, mothers in particular, have already finally realized the importance of immunization for their children, and that the immunization program of the DOH is effectively implemented, with of course their cooperation and support. Ilalabas ng DOH ang overall assessment sa isinagawang polio mass immunization sa December 17 bilang resulta sa isinagawang pagsugpo sa polio outbreak sa bansa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Maayong gabi, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pansamantalang sinuspende ang klase sa isang paaralan sa Davao City matapos makumpirma ang dumaraming kaso ng chickenpox o bulutong. Walang pasok ang mga estudyante ng Holy Child College of Davao sa lahat ng antas, maging sa iba pang sangay nito mula ngayon hanggang sa Biyernes. Kinailangang isuspende ang klase para mabigyang daan ang City Health Office na gumawa ng hakbang para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Pinalalahanan din ang mga magulang na ipa-check up ang kanilang mga anak na nahawaan ng bulutong. Sa iba pang balita, muling kinansila ng Philippine Coast Guard ngayong araw ang biyahe ng mga bangka at barko patungo at pabalik ng Realport sa Quezon at Pulilio Islands. Ang dahilan, naglabas ng panibagong gale warning ang Pag-asa. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong.
Walang nagawa ang mga pasaherong ito kundi ang bumaba ng bangka matapos kansilahin ng Philippine Coast Guard sa Polillo Island ang biyahe patungong Real Port kaninang umaga. Nasa 150 mga pasahero ang nagsibalikan na lang sa kanilang mga bahay at mga kaanak dahil wala nang aasahang biyahe ngayong araw. Alas 2:30 na madaling araw ako gising. Aba, ako alas 3 na ito. At ako may sasakay sa first trip ay hindi naman natutuloy at laging gale warning. Ngayon may walang gale warning, hindi pa rin natuloy. Kung dito man lang sana may barko. Tayo rin makakalayas. Ay wala eh. Hindi. Ako may takot tumakas. Yun sa mga maliliit na bangka, ako'y takot. Mahirap makapaglangoy. Ayon sa Coast Guard, gale warning pa rin ang dahilan mula sa Pag-asa ang sanhi ng kanselasyon ng biyahe ng mga barko at mga bangka. Ngayon ay sakop ang buong Polillo mula Real ng gale warning. Kaya yung gale warning na yon ay meron pa rin hanggang ngayon. Kami humihingi ng pasensya dahil hindi pa rin makabiyahe ang ating mga bangka dahil nga sa lakas ng alon sa gitnang karagatan. Sana ay maintindihan nyo naman ang aming intensyon. Nagbabala din ang PCG sa mga maliliit na bangka na tumatakas upang maghatid ng mga pasahero sa Real at Polillo dahil lubha itong mapanganib. Sana naman ay huwag nyo nang gawin kasi lalo nyo lang nilalagay sa peligro ang inyong mga pasahero, ang crew nyo at ang sarili nyo, na sa kalaunan ay hindi maganda ang mangyayari. November 28 pa nagsimula ang kanselasyon ng mga biyahe sa Real Port sa Quezon at Polillo Group of Islands. December 7 o nitong Sabado lang nagkaroon muli ng biyahe sa dalawang pantalan. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue. Isinusulong ng Department of Health sa Western Visayas ang paggamit ng mga alternatibong pampaingay ngayong holiday season. Ito ang balita nila Lane Moreno. Naglabot na sa 54 ang nabiktima sa palupok sa Western Visayas sa 2018. Pinakamadamo diri ang halin sa Negros Occidental ngayara sa 15 ka kaso. Pinakamadamo ang mga kalalakihan edad 7 hasta 72 anyos. Kamara kag boga ang gamit sa mga inikag ang mga nalukpan yara mismo sa sulod sang ilang balay. Gani ginaduso sa Department of Health Region 6 ang pag-usara sa mga alternatibo nga panggahod subong holiday season. Iniagud luwas ang publiko sa mga aksidente nga tuga sa mga palupok nga nagaresulta sa mga amputation kag eye injuries. Pila sa mga pwede nga mangin alternatibo ang paggamit sa mga torotot, pito kag sound system. Because the advocacy of the DOH is to engage in alternative methods of celebrating the New Year, like the use of the torotot, the use of the musical instruments, use of coins, and use of cooking utensils. You could even have a videoke. Ginainganyo man ang publiko nga magpalupok sa mga designated firecracker zones ag hindi kun sa diin lang. Nagalibot naman ang DOH sa tag-sa-rehiyon agud maglunsar sa mga iwas paputok activities kag kampanya kontra paputok. Lalain Moreno, UNTV News and Rescue, Iloilo. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Debra Veral, mayong gabi. Dedesisyonan ng Korte Suprema bukas ang hiling na live coverage sa promulgation ng hatol sa mga akusado sa Maguindanao Massacre cases. Kinumpirma ni Chief Justice Diosdado Peralta na kasama ito sa mga tatalakayin sa kanilang on-bank session bukas. May rekomendasyon na rin, anya, ang Public Information Office ng Supreme Court kung ilang kawani ng media ang papayagan sa loob at labas ng courtroom. Una nang hiniling ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP at ilang media organizations na magkaroon ng live coverage sa promulgation ng kaso. Sa December 19, alas 9 ng umaga, nakatakdang ibaba ng Quezon City Regional Trial Court Branch 221 ang hatol sa mahigit 100 akusado sa massacre. Tiniyak din ng punong maestrado ang seguridad ni Judge Jocelyn Solis Reyes na siyang humahawak sa kaso. We are always after the security of a judge. Yes, sir. If they need security, then we will provide them.
Tiniyak ng pambansang pulisya na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagtugis sa mga nalalabing sospek sa Maguindanao Massacre. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Bernard Banac, sinigurado ni PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Archie Gamboa sa pamilya ng mga biktima na kanilang pinaigting ang paghahanap sa 80 sospek upang maaresto ang mga ito. Sa datos ang Quezon City Regional Trial Court Branch 221, 117 lamang sa 177 sospek ang naaresto ng otoridad. Inatasan na rin anya ang National Capital Region Police Office o NCRPO na paigtingin ang seguridad sa Quezon City Jail Annex sa Camp Bagong Diwa, Taguig City, kaugnay sa gaganaping pagbasa ng hatol sa mga suspects sa Maguindanao Massacre sa December 19. The PNP officer in charge, Police Lieutenant General Archie Francisco Gamboa, assures the bereaved families and relatives of victims of the infamous Ampatuan Massacre of 2009 that efforts are ongoing and being intensified for the arrest of suspects who are still at large. Mahigit 10 aktibong pulis ang target ngayon ng operasyon ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG. Ang mga ito ay sangkot umano sa pagre-recycle ng mga nakukumpiskang iligal na droga. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Kinumpirma ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG na mahigit 10 aktibong pulis pa ang sangkot sa recycling ng iligal na droga. Ayon kay PNP IMEG spokesperson, Police Major Robert Reyes, ang mga ito ay mula sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon Region. Ayon kay Reyes, target ng kanilang Case Operational Plan o COPLAN ang naturang mga pulis. Yun din po yung focus na trabaho namin doon sa internal cleansing, yung mga get rid ng mga pulis sa scalawags. So then sinama namin yung war and drugs, so i-focus po namin yung COPLAN namin doon. Sinabi pa ni Reyes na ang mahigit sa 10 pulis ang kumukupit ng droga tuwing may drug operations at si dating Police Corporal Tirso Lactaw-Taw naman ang nagbibenta. Isa sa mga nakita namin na verify namin na nagre-recycle. Nagre-recycle siya ng drugs. Yung may mga ibang units na nagsisavings, siya naman yung nag-distribute. Si Lactaw-Taw ay napatay sa buy-bust operation ng IMEG kaninang madaling araw sa Novaliches, Quezon City. Na-recover sa suspect ang isang 9mm Beretta pistol, 3 basyo ng bala, samot-saring mga official ID at 7 sachet na naglalaman ng shabu, 2,000 pisong buy-bust money at 2 cellphone. Nauna nang sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Bernard Banac sa UNTV na 22 pang Ninja Cups ang nasa listahan ng IMEG, kung saan kabilang ang isang police major, 2 lieutenant at 19 na police non-commissioned officer. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Arestado sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at PNP Drug Enforcement Unit sa Quezon City kagabi ang isang babaeng tulak ng iligal na droga. Nakuha sa suspect na kinilalang si Mary Ann Francisco ang kalahating kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso. Isang PDEA agent ang nagpanggap na buyer ng droga sa isinagawang operasyon sa Araneta Center sa Cubao. Maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Iginagalang at suportado ng sandatahang lakas ang panukala ng Pangulo na muling buksan ang usapang pangkapayapaan sa mga rebeldeng komunista. Sa kabila nito, hindi irerekomenda ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na magkaroon ng tigil putukan sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at ng New People's Army ngayong holiday season. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Suportado ng Armed Forces of the Philippines ang posibleng muling pagbubukas ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines o NDFP na siyang political wing ng Communist Party of the Philippines at New People's Army o CPP-NPA.
Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Edgar Arevalo, patunay lamang ito ng kanilang hangarin maging ng Pangulo para sa tuloy-tuloy na kapayapaan. Ang Philippine National Police, suportado rin ang posibilidad ng muling pagbubukas ng peace talks. Pero paglilinaw ng pambansang pulisya, mananatili ang pag-aresto sa mga opisyal ng CPP-NPA. Kasama na aniya si CPP Founding Chair Joe Masison hanggat hindi ito formal na inaanunsyo ng Pangulo at walang kautusan ng mga korte na suspendihin ang pag-aresto sa mga ito. Sumusuporta ang PNP rito, subalit kinakailangan na magkaroon ng abiso rin ang ating mga korte patungkol dito sa mga standing warrants of arrest. Sa isang pahayag naman, sinabi ni CPP Founding Chair Jose Maria Sison na bukas siya sa kagustuhan ng Pangulo na muling buksan ang usaping pangkapayapaan. Pero nanindigan pa rin si Sison na walang mangyayaring peace talks kung gagawin ito sa Pilipinas. Sinigurado naman ng palasyo na hindi aarestuhin si Sison at iba pang opisyal ng CPP-NPA sakaling umuwi sila sa Pilipinas at matuloy ang usaping pangkapayapaan. Nauna namang sinabi ni National Security Advisor Hermogenes Esperon na seryoso ang Pangulo sa muling pagpapatuloy ng peace talks. Marso nitong taon, formal na ipinatigil ni Pangulong Duterte ang pakikipag-usap sa komunistang grupo. Samantala, hindi naman magrerekomenda ng tigil putukan ang Department of National Defense. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, papayag lamang silang magkaroon ng tigil putukan kung masisigurado ng CPP-NPA na ihihinto nila ang pagpapalakas ng kanilang puwersa, pag-recruit ng mga bagong miyembro at pangingikil sa mga negosyo. Sa kabila nito, pinaalerto na aniya ng PNP ang mga miyembro ng pulisya mahigit 2 linggo bago ang ika-50 anibersaryo ng komunistang grupo. Noong nakaraang taon, hindi rin pumayag sa isang holiday ceasefire ang gobyerno sa kabila ng pag-aanunsyo ng tigil putukan ng CPP-NPA. Horlene Delgado, UNTV News and Rescue, Campo Crame. Patay ang 4 na miyembro ng Abu Sayyaf Grupo ASG sa nangyaring inkwentro sa Patikul, Sulu noong Sabado. Nasawi rin sa bakbakan ng isang tauhan ng 32nd Infantry Battalion ng Philippine Army. 9 naman ang sugatan matapos ang kalahating oras na bakbakan. Tinataya nga abot sa 40 miyembro ng Abu Sayyaf na pinamumunuan ni Hatib Hajan Sawadjaan ang nakasagupa ng militar. Ito yung resulta ng ating patuloy na ginasawang focus with operations. Hindi po tayo titigil our troops sa deploy na strategic areas. Nakuha ng AFP ang isang M16 Armalite rifle at mga personal na gamit ng mga bandido sa ginawang clearing operation sa lugar ng engkwentro. Muling nakuha ng defending champion AFP Cavaliers ang unang pwesto sa Liga ng Public Servants matapos talunin ang Malacanang PSC Camao kahapon, samantala umakyat naman sa ika-4 na pwesto ang NHA Builders matapos pataubin ang PITC Global Traders. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Okay, go ahead, pass. Kiss me, that's Javier. Yes. Oy! Movie back. Stage it. Cordero on the break. Cordero dishes. Rosapa. 8 mula sa 12 3-point shot na pinakawala ni Boyet Bautista ang pumasok upang pangunahan ang comeback win ng defending champion AFP Cavaliers laban sa Malacanang PSC Camao kahapon sa San Juan Gymnasium sa score na 77-65. Ayon kay Bautista, wake-up call sa kanila ang pagkatalo sa Judiciary Magis noong nakaraang linggo kung saan nakascore lamang siya noon ng isa mula sa 3-point area. Nag-usap-usap ano ba yung kulang. So yun, naging maganda naman at medyo nakabalik kami. Bukod sa 3-point area, dinumi na rin ng Cavaliers ang Camao team sa rebounds, assists, steals at blocks. We can't afford to lose this game. Bababa yung ano namin. So, bumalik kami sa scoreboard ulit. Sabi ko, let's be aggressive. Nangyari naman.
Umakyat sa ika-4 na pwesto ng standings ang NHA Builders matapos na pataubin ang PITC Global Traders sa kanilang dikdikan ng sagupaan kahapon sa score na 71-63. Bagamat dominado ng Global Traders ang tatlong quarter, unti-unti namang nakahabol ang Builders sa pangunguna ni John Derek Dizon na may 17 points at si Rodolfo Sumayang na may 11 points kung saan 9 points dito ay sa last quarter. Kung ano game plan namin, susundin namin. Siguro mag-practice kami, hard practice. Para kay Head Coach Bennett Palad, mahalaga na mag-step up ang iba nilang players lalo na't patapos na ang second round eliminations. Medyo nag-focus kami kasi yung first quarter and second quarter medyo mabigat. Pati yung tawagan, dalawa yung unintentional ko, si Alvin nawala, di ba? So sabi ko sa kanila, kailangan nila mag-step up. Kasi wala na tayong player, wala na akong pwede ipasok. Fortunately, misses on the putback. Pacheco. Tama, di ba? Oo naman, for sure. Natas, natatapos, napipigtas. Samantala, naitala naman ng two-time champion Judiciary Magis ang kanilang ikatlong sunod na panalo matapos talunin sa first game ang PhilHealth Plus sa score na 112-86. Best players of the game sina Christopher De La Cruz na may 24 points at si John Bergonio na may 15 points. Preparation namin more on defense saka teamwork. Sa tingin ko yung nag-boost din sa confidence namin yung nanalo kami sa AFP. Dahil malaking bagay sa amin talaga yun eh. Sila yung pinakamalakas sa team eh. Sa ngayon nasa ikapitong pwesto ang Magis na may 4 na panalo at 3 talo. Well, siguro nagja-gel na kami. Tsaka medyo panay nga talo. Kaya ginagawa namin lahat para manalo na. Kailangan pang maipanalo ng Magis ang dalawa nilang huling laban sa eliminations upang makapasok sa quarterfinals. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, San Juan City. At sa ating SEA Games update, nakakuha na ng 118 gintong medalya ang Pilipinas sa pagpapatuloy ng 2019 Southeast Asian Games. 89 naman ang silver at 77 ang bronze. Sa kabuuan, nasa 304 na ang nakuhang medalya ng mga pambato ng Pilipinas. Pumapangalawa naman sa team standings ang Thailand na may 69 golds, 82 silvers at 86 bronze. Pangatlo naman ang Vietnam na may 69 golds, 67 silvers at 84 bronze. Kinilala bilang most outstanding and unique radio station in the world ng Gawad America Awards ang Wish 1075. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
I think Wish 1075, you brought a lot of us into the world scene. And because of, for me lang, I'll speak for myself, because of Wish 1075, may mga reaction videos na nakikita ko na hindi nila ako kilala, but they're starting to really want to get to know me, yung mga tao sa ibang lugar. Kung nakatulong po sa akin yung Wish 1075 sa career ko po, kasi nung nagsisimula pa lang po ako, I did a cover of Chandelier nga po sa Wish Bus, and I didn't expect it to go viral. So that's one thing na sobrang memorable for me, and one thing I will never forget. Samantala, tumanggap din ang Wish 1075 Bus USA ng pagkilala sa Gawad America Awards. Ang Gawad America Awards ay isang taunang pagdiriwang at pagkilala sa achievements ng mga Filipino-American at outstanding Filipinos na nagsusulong ng mga innovative projects at bagong ideya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Congratulations sa Wish 1075. Talaga namang unique na FM radio station. Congratulations po. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad